Si Tita Lori ay mga nasa late 40s. Maputi, medyo chubby pero laging maayos manamit. Mahilig siya sa Japanese surplus. Yung tipong kahit vase o kortina, basta elegante ang dating, bibilhin niya. May pagka-OC siya sa bahay. Gusto niya laging mukhang showroom ang sala. Pero behind that, sobrang kuripot. Kaya ukay ang best friend niya. One time may bagong bukas na ukay sa may kanto. Rumekta naman agad si tita. Nakakita siya ng curtain na velvety. May gold lining. Parang hotel sa Japan. Sobrang ganda raw. Parang may aura. Binili niya agad ito at tapos ikinabit sa kwarto nila. Proud pa siya na pinost ito sa kanyang Facebook account. Pero ilang araw lang matapos nito, nagsimula na ang mga kababalaghan. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya na parang may sumasakal sa kanya. Hindi niya makita ito ng buo. Pero ramdam na ramdam niya ang higpit ng pagkakasakal sa kanya sa kanyang leeg. Parang babae raw. Mahaba ang buhok. Nakayoko. Sisigaw na sana siya para humingi ng tulong. Pero bigla itong mawawala. Akala niya nung una panaginip lamang ito. Pero paulit-ulit itong nangyayari. Minsan, nasa gilid lamang ito ng kama. Tahimik, pero mabigat ang presensya. Ilang buwan na ganoon ang nangyayari. Nagulat kami nang malamang nangayayat na si tita. At laging parang pagod. Hindi siya makatulog na maayos. Nagpa-prayer na kami sa elders namin pero walang naging epekto ito. Medyo komplikado kasi ang grupo namin. May pagkakulto ang vibes. Yung tipong nagbabahay-bahay para magdasal. Pero kahit anong dasal, walang nangyayari. Parang mas lumala pa nga ito. Kasali kami sa isang grupo. Hindi ko na sasabihin kung alin. Pero ang clue, mahilig sila magbahay-bahay. Akala namin makakatulong sila. Pero parang wala lang. Nagdasal sila. Nag-anoint pa ng oil. Pero kinabukasan, sumigaw ulit si tita. Parang mas naghalit pa yung multo. Hindi ko gets pero parang immune na siya sa mga dasal. Hanggang sa sinabi na ni Mama na baka kailangan na naming sunugin lahat ng gamit sa kwarto. Inuna ni tita yung curtain. Kahit sobrang ganda pa nun, ilabas na ito at sinindihan. Tapos parang may amoy na hindi normal. Parang luma. Parang may halo ito na kakaiba. Pero after nun, tumigil na ang pagpaparamdam. Nakakatulog na siya ulit ng maayos. Parang nawala na yung bigat sa bahay. Simula noon kahit gaano kaganda yung ukay, ayaw ko na. Hindi mo alam kung anong energy ang dala ng gamit. Minsan kasi may mga bagay na hindi mo alam kung kanino galing. O kung anong kwento ang kasama nito. Nakakatakot. Yung simpleng kortina, naging source ng trauma. Minsan ang mga multo ay nag-i-exist hindi para manakot. Minsan dala lang sila ng bagay na hindi dapat pinapapasok sa bahay. Hindi lahat ng mura ay sulit. May kapalit. At minsan, hindi laging pera. Yung peace of mind na mas mahal pala. Hanggang ngayon hindi ko alam kung totoo ba yung multo o dala lang ng stress. Pero ramdam ko yun. Yung energy sa bahay iba. Yung takot ni tita hindi lang yung acting. At yung relief after sunugin yung kortina. Kayo na po ang humusga. Kung may nakikinig dito na may similar experience lalo na sa ukay finds, i-share nyo na rin. Minsan ang mga multo ay nagpaparamdam hindi para takutin tayo. Minsan dala lang sila ng kwento na hindi natin alam. Hanggang dito na lang ang sulat ko. And more power po sa channel nyo. Ako si Rhea. At ito,
ang aking haunted journal.